Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi tatapatan ng Pilipinas ng water cannon ang pangaharas kamakailan ng China Coast Guard sa ating mga barko. Yan at iba pang tugon ng Pangulo sa ilang issue tinutukan ni Ivan Mayrina. Kasunod ng pinakahuling pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas, amungkahing dapat ay may water cannon din ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Pero ayaw ng Pangulo sa ganitong tapatan. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. Unang pahayag ito ng Pangulo kaugnay ng insidente sa Paratag Shoal o Bajo de Masinloc na unang pagbuga naman ng tubig ng China sa ating Coast Guard. Sa kabila nito, sabi ng Pangulo, it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng Don't get me wrong, I totally agree with Marcos on these things na sinasabi niya. Ano sabi niya? We're not there to escalate. Kaya lang, Mr. President, yun yung sinasabi mo pero iba ang ginagawa ng tao mo. That's my problem. You are correct in your policy. Honestly, you're correct. We're not supposed to parang i-agit natin sila o provoke. Tama ka dun. Perfect. Pero ang tanong, bakit yung mga tauhan mo hindi sumusunod? Iba statement, laging palaban, labang kami, lulusog kami. Yun ang hindi ko mag-gets Mr. President. Tama yung unawa nyo na hindi natin dapat escalate dyan, dapat relax lang. Pero yung tao natin, lahat ng pag-e-escalate ginagawa. Pwede naman hindi dumaan dyan, pwede naman through helicopter. Pwede namang ibang paraan, pero gustong-gusto nilang nababasa. Ang problema, Mr. President, tayo ang napapahiya sa hindi pagsunod ng mga tauhan ninyo sa inyo. Kasi, binomba na yung yung plug natin, tapos hirit ng hirit itong taga Coast Guard na nakakaano na ng puso damdamin. O, anong gusto mo mangyari? Gera. Wala naman sa'yo yung desisyon eh. Bakit ka ba pakialamero? Bida-bida ka. Bida-bida ka kasi. Pasensya na sa Coast Guard pero bida-bida ka kasi. Yung naano ng damdamin ng bawat Pilipino kung tayo nga naman yung binasad ng plug. Okay, ano sasabihin ngayon ng presidente? We are not here to escalate. Gumagawa ka ng sarili mong... May pangarap ka ba maging politiko? ang sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Samantala gusto ng Pangulo na ayan. Yun muna Hindi ko kasi mag-gets Ewan ko to mga ano na to. Parang marami tuloy nag-iisip kung ito ba ay sinasabi lang niya pero ibang instruction niya sa mga tauhan niya. Ako kasi hindi yun ang pananaw ko. Feeling ko yun talaga yung sinasabi niya. Kaya lang, meron talagang mga nasa baba, bida-bida. Yung nagpapasiklab, yung para gustong, kasi alam mo, yung iba dyan, gusto lang ma-promote Yung iba naman, na mga sekretary, na madaldal, kasi mga politiko yan Gusto niyan laman ng TV. Di ba yun ang totoo dyan? Kasi ako, honestly with all of my heart, I think, I believe kung ano yung sinasabi ni Marcos na ayaw niya mag-escalate dyan. Alam niyo kung bakit? Alam niya yung mangyayari kung sakasakali magkagirahan tayo? Siya ang kawawa, siya mapapahiya. At I don't think, dahil sa plano niyang linisin ang pangalan ng kanyang pamilya, gusto niya tayong pumasok sa isang matinding gera? I don't think so. Maging fair tayo, I don't think ganun ang nasa isip niya. Feeling ko, yung mga nasa baba, nagbibida-bida. Or,
may isang tambaluslos dyan na gusto niyang i-connect lagi ang China sa mga Duterte. Kaya pinupush niya itong mga to, sige, awayin nyo ng awayin yan. Sige, ano nyo yan, lusubin nyo na lusubin yan hanggang inaapi tayo ng mga China tapos i-connect namin ang China sa mga Duterte. Eh syempre, ako naniniwala na ganun ang puso ng ating presidente, pero ang problema, hindi naman niya nababantayan yung iba. Hindi naman siya hands-on. Yun ang problema ko eh. Alam nyo, matagal ko na ito sinasabi, 2 tao ang sisira sa administrasyon ni Marcos. 2 tao. Alam nyo kung sino? Si Rimulya at si Romualdez. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan. Bakit? Bida-bida eh. Yan ang totoo. Tinitake advantage nila yung hindi pagiging hands-on ng presidente sa mga bagay-bagay. Tinitake advantage nila yun. Kaya nagbibida-bida ho sila. Ang problema, pag nagbida-bida sila, tulad nito, yung ganyang eksena, tapos, ang dami pang nagbibida-bida dyan sa baba, katulad nung taga Coast Guard, anong ipapahamak ngayon nito? Yung mga Pilipino. Bakit? Ano? Kung ako, isipin nyo to kung ako yung Coast Guard, yung mga taong nandun, sir, ano na nangyayari? Ba't nyo kami pinapupunta dito? Tapos, pag binasa kami, hindi kami pwede mag-retaliate? Ano yun? Pupunta kami ng isang lugar, babariling kami. O, sa pagkakataon nito, tutubigan kami. Pero kami, bawal kami lumaban ng tubig? Ano yun?